Hello guys, welcome back to our channel. For today, we are going to discuss the diagram and the code of our line follower robot from Elexab Electronics as part 2 of this kit tutorial. Before we start, konting introduction lang ulit sa ating line follower robot. This kit is made for STEM and engineering students since gagamit tayo ng PID control system sa pag-control ng ating line follower. And kung mapapansin nyo guys, the parts and components here are very much common since we would like everyone to experience doing the line tracking projects like this. If pagsa-search kayo ng line follower robots, ang madalas yung makikitang kits ay yung for computations which is very pricey. And we from Elexab would like to give you these kits so you can experience the assembly, coding, tuning of a line follower robot without hurting your budget. Okay guys, let's start with the diagram. Ipaliwanag ko lang na ang orientation ng ating diagram is the same ng ating actual hardware. Kung mapapansin nyo dito sa ating diagram, yung batteries nasa bandang likod, ito yan. And then yung ating Arduino and sensor shield, ito yan. And then yung ating L298 motor driver, dito yan. Ang ating left at right motors, yung ating line tracker module, ay naka-orient siya base sa hardware natin na makikita nyo sa screen. Ginawa natin to para mas madali nyo maintindihan ang connection ng ating line follower robot. Simulan natin sa connection ng ating batteries. Ang connection ng ating batteries ay nakakonekta yung ating positive side dun sa ating switch. And the other side of our switch, nakakonekta ngayon sa ating male balloon. Ito yung may positive sign. And at the same time, nakakonect siya sa 12 volts pin ng ating L298 module. Ang ginamit nating batteries is dalawang 18650 batteries because 2 18650 batteries are enough to drive our line follower robot. Itong switch natin, ginamit natin to sa pagte-turn on ng ating line follower robot. So yung connection niya ay sa positive na ating balloon at sa ating L298. Kung makikita nyo sa screen, kapag kiniklik natin to, na-highlight yung connection niya. So hindi na dapat kayo malilito sa pag-connect sa kanya. Ang negative side naman ng ating batteries is nakakonect sa negative side ng ating male balloon and at the same time nakakonect siya sa ground ng ating L298. Ang switch ginagamit natin para mag-move yung ating line follower robot. So pagbukas ng switch, naka-power lang yung ating line follower robot pero hindi pa siya natakbo. With the button press, gamit ang ating button, saka lang tatakbo yung ating line follower. Ginawa natin to para makapag-calibrate tayo ng ayos na hindi pa naandar ang wheels ng ating line followers. So ang connection ng ating button is naka-connect siya sa pin 10 and yung other side natin is naka-connect sa ground ng ating sensor shield. Kung mapapansin nyo dito, maraming connection ang pwede natin sa ground. So, pili na lang kayo kung ano ang ground connection ng ating button. Para naman sa ating DC motors, mayroon tayong red wire at saka black wire. Kung mapapansin nyo sa assembly, nasa right side yung ating black wire and nasa left side yung ating red wire. So, ang red wire natin nakakonekta sa out 1 ng ating motor driver. And then yung ating black wire is nakakonekta sa out 2 ng ating motor driver. For the right motor naman natin, yung ating black side is nakakonekta sa out 3. And then yung ating red side is nakakonekta sa out 4. For the connection of our L298 motor driver, kung mapapansin nyo dito, yung enable pins niya, may jumper yan papunta sa ating 5 volts. So, enable A natin, nakakonekta yan sa 5 volts and then yung enable B natin is nakakonect sa 5 volts. By default, ang ating L298 motor driver ay may jumper na yan papunta sa ating 5 volts dito sa ating enable A at saka enable B.
For the IN1, nakakonekta yan sa pin 2. IN2, nakakonekta sa pin 3. IN3, nakakonekta sa pin 4. And IN4, nakakonekta sa pin 5. For our line tracker module, meron tayong 2 pieces dito na kailangan para sa ating kit na ito. So, meron tayong main board. Ito yung nakikita nyo sa screen nyo. And yung kanyang BCC at ground, nakakonekta yan sa BCC ng ating sensor shield. Yung ground ng ating line tracker module is nakakonekta sa ground pin ng ating sensor shield. Kung makikita nyo, parehas ito nakakonect sa BCC. And then yung ground natin, parehas nakakonekta sa ground. Yung IR sensors natin gagamitin is 6 na piraso. Pero yung dalawa nating sobrang IR sensor ay magiging extra natin kung sakaling may masira sa ating IR sensors. Kung mapapansin nyo dito guys, ang ating out 4, itong dalawang ito, ay wala yung connection since itong ating line tracker module is walang connected na IR sensor. So ang gagamitin natin ay yung out 3, out 2, at out 1. Same thing with our line tracker module sa ating right side. So out 3, out 2, and out 1. Out 3 ng ating left side is nakakonekta yan sa A0. Yung out 2 nakakonekta sa A1. Yung out 1 nakakonekta sa A2. And then sa right side ng ating line tracker module, ang ating out 3 ay nakakonekta sa A3. Ang ating out 2 nakakonekta sa A4. And ating out 1 is nakakonekta sa A5. And lastly, ang connection ng ating IR module sa ating line tracker module. Kung mapapansin nyo dito sa ating IR module, meron niyang BCC, merong ground, at merong signal. So pare-parehas lang ang connection niya sa ating lahat ng IR sensors. Ulitin natin, meron tayong BCC, meron tayong ground, at meron tayong signal. So hindi kayo dapat malito dito since may label yung ating main board dun sa ating IR sensors. Kung medyo nalilito kayo, tandaan nyo lang yung orientation na sinabi ko bago tayo mag-start sa ating diagram explanation. For our code, gumamit tayo ng Arduino IDE kung saan natin ni-write ang ating program. Ang code, medyo pakapyawan lang natin to ng konti. Explain natin ang mga basic na function at mga variables. Medyo may pagka-advance ang code na ito. Let's start with our variables. So, meron tayong boolean, all sensors off. Ito yung kapag hindi na nakaka-detect yung ating IR sensor ng ating black line, dito niya malalaman kung out of line na yung ating line follower robot. Sa button start naman natin, meron tayong sinet natin as pin 10. Kung babalikan nyo yung diagram, mapapansin nyo, connected siya sa pin 10. Yung ating counter, ginamit lang natin to para malaman yung kung ilang ligo na siya para kapag naabot niya ang finish line, mag-automatic stop yung ating line follower. Bago mag-turn ng ating line follower robot, kailangan niya malaman ang last error natin para malaman niya kung left o right ba ang turn ng kanyang direction. And also, kailangan natin kontrolin individually yung left speed at saka right speed. For the motor pins, meron tayong motor left natin nakakonekta sa pin 3 at pin 2. While the motor right natin nakakonekta sa pin 5 and pin 4. Sa tuning parameters natin, meron tayong boolean, turn assist. Ito yung ginagamit natin para magkaroon ng assistance sa turning yung ating line follower robot. Papaliwanag natin yan sa part 3 ng ating line follower kit tutorial. Ang turn CTR naman acts as a counter kung pang ilang liko na siya. So dito natin malalaman kung nakailang liko na siya para pagdating sa finish line, automatic stop na yung ating line follower. For our IR sensors, naka-connecta yan sa pin A0, A1, A2, A3, A4, and A5. Position values, gumawa tayo ng position values natin wherein 0 to 5,000. Kapag nasa gitna ang ating line follower robot, nasa gitna siya ng linya, ibig sabihin ang ating position values at that time is
around 2.5. Kapag medyo nasa right ang ating line follower, ang ibibigay niyang position values is nasa 5,000, and if nasa rightmost na lang ang nadedetect na IR sensor, 0 ang kanyang ibibigay. Magkakaroon tayo ng computations kung paano ba natin mako-compute ang error na ipapasok natin sa ating PID. So, ang ating PID parameters ay ito, yung previous error natin at integral na gagamitin natin sa ating PID. Yung base speed natin, ginawa natin 255, which is yung maximum speed niya, at yung turn speed niya, minaksimum din natin na 255. Yung turn speed assist, nilagay natin dito as 200. So, yan ay papaliwanag natin ng mas malinaw sa ating part 3 ng ating tutorial na ito. At meron din tayong turn time assist. Para naman sa ating turn minutes at turn time, meron tayong sineset na value dito kung gaano katagal yung turning time ng ating line follower. Ang ating code ngayon is not purely PID, since ang ginagamitan niya ng PID is yung ating straight line. Pagdating naman sa cornering, may ginagamit tayong ibang algorithm para makasunod siya sa turning ng ating line follower. Once na matapos na yung corner natin, yung cornering natin o yung turning, mag-activate uli yung ating PID control systems. So sa ating PID, meron tayong KP, KI, at KD. So ito, didiscuss natin more sa ating part 3, which is yung tuning ng ating PID controls. Sa ating code, gagamit tayo ng various function na ginawa natin para mas mapadali ang ating pagko-code. So dito sa Boyd Motors, ito yung function na nagko-control ng ating motor kung left or right ba siya, yung M, yung ating speed, at yung direction. Meron kasing instances na nagre-reverse ang ikot ng ating mga DC motors. And for the get position, mayroon tayong get position dito. Yung sinabi natin nung una na 0 to 5,000. Dito bali niya, gineget yung ating position base dun sa read ng ating IR sensors. Sa ating get error, dito natin malalaman kung ano ba yung error na ipapasok natin sa ating PID algorithm. Yung full right naman natin at full left, ito yung ating cornering. As I said earlier, ang ating PID values ay nagana lang if straight line yung ating line follower robot. Pero in instance na cornering na siya, iba ang algorithm na ginagamit ng ating line follower. So dito yung full right at nandito rin yung full left. For our PID control, nandito yung ating error na nakuha natin doon sa ating get position. And then, ipapasok natin itong mga values na nakuha natin papunta dun sa ating PID algorithm. So, itong correction na to ang magiging basehan ng speed ng ating left at right na motors. Pag negative ang value ng ating left speed, ibig sabihin, naka-reverse yung direction ng ating DC motor. At kung positive naman, ang ibig sabihin lang niya, naka-forward direction yung ating mga motors. Nilagyan ito natin ng serial communication for troubleshooting, pero ina-advise namin na kapag gagamitin na sa actual na run ng ating line follower, na i-disable natin yung serial communications dahil nakaka-apekto siya sa behavior ng ating line follower. For our control algorithm, nandito yung nadedetect niya ba ang lahat ng sensors. Pag hindi kasi niya nadedetect yung kung anumang sensors, ibig sabihin, out of line yung ating sensor at mag-i-initiate yung ating cornering or turning algorithm. So kapag ang ating mga sensors ay off, ibig sabihin, nagdedepende siya sa negative at positive ng ating error. Kung siya ay negative, ibig sabihin, kailangan niya lumiko papuntang left para mahabol yung linya. And then kapag positive, kailangan niyang mag-turn ng right para mahabol yung ating linyang black. Okay? So yung last error natin, nakadepende yan, yung cornering natin, nakadepende yan sa last error na nakuha natin dun sa ating line follower. So pag ang last error natin is negative,
ay magpo-full ride siya hanggang sa makuha na niya yung kanyang linya. So meron tayo ditong turn time assist, yung turn speed assist na i-discuss natin more on sa part 3 ng ating tutorial para makita nyo yung actual behavior ng ating line follower. And kung may ma-detect ang ating mga sensors, babalik na siya sa ating PID algorithm. So ito yung full right natin and then ito yung full left. Pag negative or positive, yung ating last error na nakuha. And then itong portion na to, kaya tayo may mga counter dito, is to enable our line follower na pag naabot niya yung finish line, is mag-i-stop automatically yung ating line follower. Pwede nating i-disable muna itong portion na to if iba yung track na ginagamit ninyo. And then, kapag hindi tayo nagko-cornering, PID control ngayon ang nagana sa ating line follower. Para sa ating setup, nagse-setup lang tayo ng ating IR sensors as input pull up and ang ating button start as input pull up. And dito, kaya naglalagay lang tayo ng serial para malaman natin yung status ng ating line follower. Kung siya ba ay nag-restart ang ating microcontroller or hindi. Itong button start natin is naka-while to since ginagamit natin yung button para actually tumakbo yung ating line follower. Kung mapapansin nyo dito sa ating hardware, kapag ini-on natin yung ating line follower, hindi pa natakbo yung ating mga motors. So wherein, pwede natin i-calibrate yung ating mga IR sensors ito habang hindi pa natakbo yung ating line follower. So, magkakaroon tayo ng paraan para ma-calibrate ng ayos sa track ang ating mga IR sensors. Kasi every kind of track may shade yan ng pagka-black. So kung ang track na ginagamit namin ay okay na to, baka doon sa track na ginagamit nyo hindi pa okay and you need to calibrate the IR sensors para ma-detect nga yung black line ninyo. So iba-ibang cases yan. So, kailangan nating i-calibrate sa ating track ang itong IR sensors natin. And para ma-demo yung ating button, since buhay na yung ating system, pag pinindot natin itong button, saka lang tatakbo yung ating mga wheels. Okay guys. Pagka-reset natin, babalik siya dun sa ating, magre-restart yung ating microcontroller. And then mag-i-start siya na nakatigil yung ating line follower. And lastly, yung ating void loop, ang naglalaman lang is yung control algorithm. Since meron tayong various function dito sa ating code, dito lang umiikot yung ating mga function para lang mas maging readable sa ating mga viewers or nagpa-project ng line follower. So for the demo and the calibration and tuning, gagawin natin yon sa ating part 3 ng ating line follower tutorial. So tune in sa ating channel. Itong code guys ay ilalagay natin ang link sa description. And if may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon, please like and subscribe. Pwede nyo ring i-share para sa mga viewers natin na nangangailangan ng reference for their line follower projects. So I hope may natutunan kayo and see you on the next video. Bye-bye!